Oh, willing po kami kahit saan forum. Ang pakiusap lang namin ay kung magpapatawag ang grupo ni Gatchalian ay maging objective tayo. No? Kasi kung sasabihin nila na nagsisinungaling kayo, kaagad, katulad niyan, hindi pa kasi pinapakinggan ng grupo nila. Ay sinabi ng sinungaling kami. Sinabi ni Senator Lacson ay ipo-contempt daw kami. Hindi pa nila naririnig yung sinasabi namin. Si Erwin Tulfo, nagsabi na rin na ipo-contempt daw kami. Maski si Kiko Pangilinan, ay nagsabi na ipo-contempt lang namin, no? Pero para maging patas naman sana, pakinggan muna kami bago nila kami takutin ng contempt. At ang isang nakakabahala dito ay yung mga sangkot kasi, yung mga nakinabang sa pagnanakaw na ito ay silang mag-iimbestiga sa amin. Imposible naman sasabihin nilang totoo ang sinasabi namin. Sigurado ang sasabihin lang nila ay nagsisinungaling kami. Asahan na natin to, lalo pa Marcos, ano? Marcos talaga sanay sila sa gabi. Sir, anong nararamdaman nyo ngayon sa sitwasyon ng ating kinakaharap nating bansa? Mas lalo nagagalit ang tao at asahan natin yung paglaki ng bilang ng mga taong bayan na patuloy na nadidismaya sa sitwasyon ngayon. So dati nakaharap mo po si Senator Jingo Estrada sa isang pagdinig sa Senado. Ngayon po ay binigyan siya ng 90-day suspension. Ano yung nakikita mong implication ng kanyang suspension sa impeachment ni VP Sara at pag-change ng liderato sa Senado? Alam mo, lahat ng political Yung pagdapat sa kanya na suspension, siyempre ang Senado mismo may kapangyarihan para disiplinahin yung mga miyembro nila, yung mismong miyembro nila. Katulad ng Korte Suprema, siyempre, ang Korte Suprema, may mga empleyado yan na govern ng Civil Service Commission. Pero, ang Korte Suprema, pinagkalooban ng kapangyarihan ng Konstitusyon na disiplinahin ang kanilang mga miyembro. Ganon din sa Senado. Sir, dating part ng NBI, nakikita mo ba ngayon na nagagamit ng administrasyon? Hindi ako parte ng FBI. Pinaya. Okay, sorry po. Bilang parte ng law enforcement, nakikita mo ba ngayon na parang nagagamit ng presidente ang NBI? Gamit na gamit. Alam mo, nakakalungkot. Ginagawa ng attack dog. Hindi dapat ganyan. Ang NBI, dapat yan bilang premier investigative agency, dapat tumututok sila doon sa mga anti-criminality. Pero ngayon, nagagamit na silang panakot pangaharas dito sa mga kalaban, kalaban sa politika, dito administrasyon na. Sa ginagawa nila, boss, na ganito, kahit senator na nagsasalita, kaya nilang dakpin sa ganyang sitwasyon? Nasa kanila yan. Lahat ng klase ng kapangyarihan na nasa kanila, kung babalikan natin yung mga kaganapan itong mga nakarang araw. Saan ka pa naman nakakita na mismong DILG secretary na ginawang aso? Ginawang aso ng Malacanang, binubo, DILG secretary ka, ihaharang mo yung katawan mo. Ako yung naging opisyal, pero hindi ko ginawa na iharang yung katawan, pero utos ko lang. Bakit ikaw mismo, secretary ka ng DILG, nasa disposal mo yung more than 200,000 strong na PNP personnel. Isang kupas mo lang. Diba, ba't kinakailangan dyan ka? Ibig sabihin, malinaw na talagang kahit na sino, kung ano ang gusto ng Malacanang na iharang mo yung katawan mo, gagawin mo. Kasi yun ang utos Wala na sa ayok. Nakita mo ba yung mga ganitong klase na pangyayari yung inaharangan ng barbed wire yung Senado, yung Mindiola, pinurward nila sa Ricton? Nangyari ba ito nung panahon nyo? Hindi. Unang-una, kung ang pag-uusapan natin, yung legitimacy, pagka legitimate ka, wala kang dapat ikatakot. Dahil nga hindi sila legitimo, kaya gano'n ang ginagawa nila. Dahil alam nila, galit ang taong bayan sa ginawa nila. Dahil unconstitutional yung ginawa nilang pag-take over doon sa Senado Kaya nga naglagay sila ng barbed wire dahil nga alam nila yung galit ng taong bayan. Kaya naglagay sila ng mga gano'n. Kung ikaw, legit ka, ba't ka maglalagay ng gano'n? Sa attorney, pwede ko lang bahagi, punto kanina na first ko ninyo, kasama yung apat na district ko. Itinakita po nila yung nalalaman nila, yung karanasan nila sa pag-deliver ng pera sa mga
opisyal ng gobyerno at nagbahagi din sila ng ilang litrato. Pero karamihan po ng litrato at video ay hindi pa natin pinapalabas sa ating paniniba. Nabanggit din yung ledger kanina, pero meron pong ledger na recover. Yung last it's being safe kept by someone at I saw the contents. Sa tamang forum po siguro, tamang circumstances ay ilalabas po natin yung ledger. Yung po bang naman ng ledger na yun ay mas malinaw yung mga involvement ng mga matataas na siya ng pamahalaan dito po sa Scotland. Makikita niyo po yung ibang mga pangalan, no? Katulad ng nakatanggap ng ng 1.3 billion, ng 3.5 billion, na gano'n, no? Na mga natataas na siyang pagkakita. Ito po ba ay nasa bahagi ng ito? Yes. Hanggang sa... Okay, meron din sa legislative. Attorney, kasi po, alam natin bukas ang session and we're expecting na baka magbago yung composition po ng mga buti at ang liderato ng Senado po paano po makakapit sa ating pag-akit sa katotohanan. Are we willing pa rin po na humarap sa investigation ng Senate Honorable Committee under the Gatchalian Act? Willing po kami kahit saang forum. At pakiusap lang namin ay kung magpapatawag ang grupo ng Gatchalian ay maging objective tayo. No? Kasi kung sasabihin nila na nagsisinungaling kayo, kaagad, katulad yan, hindi pa kasi pinapakinggan ng grupo nila, ay sinabi ng sinungaling kami. Sinabi ni Senator Lacson ay ipo-contempt daw kami. Hindi pa nila naririnig yung sinasabi namin. Si Erwin Tulfo, nagsabi na rin na ipo-contempt daw kami. Maski si Tito Pangilinan, ay nagsabi na ipo-contempt lang namin, no? Pero para maging patas naman sana, pakinggan mo na kami bago nila kami takutin ng contempt. At ang isang nakakabahala dito ay yung mga sangkot kasi, yung mga nakinabang sa pagnanakaw na ito ay silang mag-iimbestiga sa amin. Imposible naman sasabihin nilang totoo ang sinasabi namin. Sigurado ang sasabihin lang nila ay nagsisinungaling kami. At kung yan ang sasabihin nila na nagsisinungaling kami, pwede nila kami ikulong. At taong bayan na po ang humusga. Ganun na ang pwede namin gawin. Ibahagi kung ano yung nalalaman ng mga sundalo. Pero but definitely po kayo ay willing po maraming style. Yes, nandun nga kami noong June 8 eh. Pero nakita nyo naman, nandun ka ma'am noon. Halos isang oras kami prinases sa QR code pa lamang. At nung nandun kami during the QR code processing, may nag-google na sa akin na consultative meeting na lang ang ginagawa, hindi na hearing. At sinabihan ako, hindi na kayo kailangan pumunta sa session hall. Kaya naisip ko agad, mag-press code na lang kami sa opisina ni Senator Padilla. Pero pagkatapos po ng press code, sinabihan ako, nandun ma sila, bababa sana kami. Pagbaba naman namin, ang sabi, sinuspend na. Kaya pinuntahan ko si Senator Soto. Attorney, ano pa po ba yung mga pasabog kanina dito sa press con? Kasi nabanggit yung dito rin sa bahay mismo ni Senator Jesus Cordero at ganyan din yung sa Senator Kiko Pangilinan. Well, si Senator Kiko ay ginamit niya ang aeroplano, helicopter ni Santico, no? During the campaign. Makita niyo naman yung gamit, no? So, ang isang issue dyan ay dineclare niya ba yan sa SOSE. Kasi si Senator Lacson, ang depensa niya kaagad, yung nakita niyong pagsakay ko sa helicopter, ni Saltico, binayaran ko yun. 11 billion nga ang gastos ko, sabi niya. Pero ang picture na pinapakita niya, 2022 elections yun eh. Hindi naman yung 2025. Yung kay Senator Chisco, Ako yun. I think it was delivered, I think April of 2025 before elections.
Attorney, bago po tayo, bago po kayo bitawan, ngayon po dapat ay investigasyon ng Senate Rule 120, pero nauwi sa press con, kayo po ba ay nalulungkot, paano pa flood control scandal? Oo, nasasayangan ako dahil yung nangyari kanina sana ay it will form part of the public record. Pero dahil hindi naman official, wala na kami Blue Ribbon Committee hearing na nangyari, ay informal lang, no? It's not part of the public record. Pero bilis, bukas naman nasa ombudsman kami. So, doon na lang din namin ibigay. Hindi naman kayo nag-ismaya dahil Alam ko yung pinagdadaanan nila na naikwento sa akin kanina. Ang masabi ko lang ay pagkasal din natin silang lahat na maliwanagan. They should put the national interest above their personal interest. To both blocks, Gatchalian, Cayetano Block, sana ilagay nila yung national interest, no? At maging statesman sila. Kasi nakita naman natin yung actuation nila na agawan ito ng poder eh. Pero merong rules, merong saligang batas ng ASEAN. Makita natin na binaliwala ang sarili nilang rules, binaliwala ang constitution para lamang mahawakan ang poder sa Senado. At unfortunately, nilockdown nila, pati staff ng mga senador, hindi makapasok. So, pigilan na po sana natin ito na dahil lang sa politika, dahil lang sa pagtatakip sa katotohanan, ay umahabot po tayo sa ganitong sitwasyon. kasi ako mensahe sa ating mga kababayan, tungkol pa rin yung pagkalat ng katotohanan dito sa maanong magigtal. Mga kababayan, ang mga dating kasundaluhan po natin ay nagsasakripisyo para makaambag na matigil na ang nanakaw sa kapatid-bayan. Nakita nyo naman noong June 4 ay nag-attend kami sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kahit namatay yung kapatid ko sa dumalo pa rin siya. Ngayon po ay dumalo rin kami sa paanyaya ni Senator Marcoleta, pero nasa ICU yung tatay ni Manalansan, no? Yung dalawa ay apektado rin ang pamilya nila sa nakaraang lindol. At yung mga anak po nila ay umiiyak sa karanasan na yon. Pero bumalik po sila dito para makadalo rin sila, no? Yun po ang sakripisyo, yung maibigay sa taong bayan yung nalalaman nila para magdesisyon na po ang taong bayan, no? Maging lesson sana ito na sa susunod po na halalan ay maging mapanuri, kilatisin natin na mabuti ang mga pinunong ihahalal natin dahil ang sabi nga nila, the government that we elect is what we deserve. No? The leaders that we elect are the ones we deserve. Kung sinili natin ang palpak, deserve natin yun. Kung pumilit po tayo ng matatalino, na may integridad, deserve din natin yun. No? So ultimately, ang responsibilidad na ito ay nasa kamay ng ating mga kababayan. Salamat. Thank you so much po, Atty.